aspects. Okay? Kayo ba ay may sapat na tulog? Wala. Bakit? Sige, maaari ba natin malaman ulit kung bakit nasabi yung wala kayong sapat na tulog sa edad nyo yan? 4 p.m. ay 4 a.m. nagigising. Bakit 4 p.m. 4 a.m. nagigising? 6 Okay, pang-umaga. Aside from that, ano pa? Anong oras kayo natutulog? Kung 4 a.m. kayo nagigising? Ilang oras lang ang inyong tulog. Naku. Okay, so, ano yung natin yun, no? A healthy lifestyle, an active lifestyle, is essential in acquiring a balance between the two aspects. Things to do, right, in school. Therefore, ang mangyayari niyan, sa atin kayo ng Sabado ng training, yung dapat mong gawin ng Friday, malilipat siya ng Sunday. So, madami kayong dapat pang i-accomplish. At hindi lang yung training natin. Tama po ba? So, nagkakaroon na tayo ng nade-delay yung mga tasks natin. Anong gagawin natin? Siyempre, pag marami na sila, patong-patong na dahil nga nandito ka, gusto mo mag-excel, pero may mga bata din naman na pinipili mag-focus lang sa academics, right? Pero para sa akin, ang pinakamatalinong bata ay yung mag-excel both. Kasi marunong siyang mag-manage ng kanyang time. So, since marami na, patong-patong na, it will lead to stress. So, para hindi magkaroon ng stress between you and your task and academics and co-curricular activities, you have to go back to the tip number 2, which is you have to schedule your task in particular time. Are you doing scheduling? Nag-i-schedule ba kayo? Kayo ba yung sa isang taon kailangan may planner ako? Ganon. Diba? So yung mga nagmahilig pagkape sa Starbucks, yung talagang inaano nila, diba? So, kailangan nyo ng scheduling. Kasi nga, gusto natin to, diba? Ako din, nung ganyang edad sa inyo, ayun. Then, another is academics comes first. So, yun po, sinasabi ko, connected lang naman po sila. So, isipin natin, ang academics natin, Monday to Friday. So, maraming time sa academics. Dapat, kung ano yung mga performance tasks, mga summative test, ginagawa na natin sa mga days na yan. Minsan kasi merong mga time na ang JOR nakukuha yung mga time na yun, di ba, sa ibang subjects. But you have to create a strategy, makiusap. Diyan pumapasok yung communication skills nyo sa inyong mga teachers, sa inyong mga classmates, na kung anong nami-miss nyo, kailangan nyo i-get up agad-agad within that day or within that week. Para pagdating ng Saturday or Sunday, nakafocus na lang kayo sa journalism. Hindi na mahahati yung time nyo. Kumbaga, Monday to Friday, academics kayo lahat niyan. Focus kayo. Pagdating ng Saturday or Sunday, focus naman kayo sa journalism training. So, hindi mahahati yung attention nyo at yung isip nyo. Okay? So, isipin, academics comes first. Kasi nga, if you are vying for honors, syempre, mabigat mo sa academics, di ba? Andun po huhugutin lahat. Okay? So, wag niyong gawing burden na, kaya hindi ako na-honors this year kasi nga nag-judge ako, hindi ako nakapag-aral ng mabuti. Hindi po yan reason. Kung napafollow niyo po yung mga ways how to balance academics and co-curricular activities, masusunod niyo po ng tama ang inyong ginagawa. Mababalansin niyo po yung academics and co-curricular activities.